Nora, how's Erin? Tanong ni Enzo sa kanyang sekretarya pagdating niya sa kanyang doctor's office. Nasa loob, Doc, nalibang sa paglalaro. Sagot sa kanya ng babae. Si Enzo ang sumundo sa 5 taong gulang na anak na si Erin sa eskwela ng araw na yun dahil ipinangako niyang ipapasya lang anak. Subalit nagkaroon siya ng emergency sa trabaho at dumaan sila sa ospital at pansamantala niyang iniwan ng anak sa pangangalaga ng sekretarya. Isang doktor si Enzo sa Metropolitan Doctors Hospital, isang pribadong ospital na pag-aari ng pamilya nila. Isang doktor ang ama at abuelo ni Enzo at sumunod siya sa yapak ng mga ito. Nang pumanaw ang ama dahil sa aksidente ay sa kanya naiwan ng pamamahala sa ospital nila. Tipid na nagpasalamat si Enzo sa sekretarya bago pumasok sa loob ng opisina. Doon ay naabutan nga niya ang anak na naglalaro sa sofa. "Daddy!" Bati sa kanya ni Erin. Agad nitong binitiwan ng hawak ng mga manika at lumapit sa kanya. Mula sa seryosong muka ay gumuhit ang ngiti sa mga labi niya. Binuhat niya ang anak. How's my baby? Hindi ka ba na-bored dito sa office ko? Umiling ang anak. "No, Daddy. I played with my dolls while you're away. And your secretary brought me snacks." Very good naman ang baby ko. Come on, let's pick up your toys para makalis na tayo. "Tapos na work mo, Daddy?" Nakangiting tumungo siya sa anak. Yes, baby. Daddy's done with work. "Daddy, can we go to the park first before we go to the mall? I want to play there first." Nakangusong wika nito. Of course, baby. Anything you want. Masuyong sagot niya sa anak. Spoiled kay Enzo ang anak niya. Pinagbibigyan niya ito sa mga gusto nito. Lahat ng material na bagay na hingi ni Erin sa kanya ay walang pag-aatubili niyang ibinibigay sa anak. Hindi rin siya nawawala ng oras kay Erin kahit naabala siya sa trabaho. Isang bagay lang ang hindi niya kayang ibigay sa anak. Yun ay ang isang ina at kumpletong pamilya. Siya lang ang tumatayong magulang kay Erin. Nasa Amerika ang ina ng kanyang anak at may pamilya na roon. Dati niyang nakarelasyon ng ina ni Erin na si Rika. 8 buwan pagkatapos nilang maghiwalay ay nagpakita sa kanya si Rika dala ang bagong silang na si Erin. Walang ideya si Enzo na buntis pa lang babae nang maghiwalay sila. Ayon kay Rika, iiwan nito sa kanya si Erin dahil magmamigrate ito patungong Amerika kasama ang foreigner na nobyo nito. Wala mang alam si Enzo pagdating sa pag-aalaga ng bata ay tinanggap niyang responsibilidad bilang ama ni Erin. Simula nang dumating ang anak sa buhay niya ay malaki ang pinagbago ng buhay niya. Subalit wala siyang pagsisisi sa mga pagbabagong yun. Mahal na mahal ni Enzo ang anak at para sa kanya, pinakamalaking biyaya ang pagdating nito sa buhay niya. "Daddy, my mommy's already in heaven, right?" Bigla ay tanong sa kanya ni Erin habang nasa elevator sila patungo sa basement parking ng ospital. Saglit siyang natigilan bago ngumiti sa anak. Yes, baby. Nasa heaven na si mommy. Habang lumalaki si Erin ay nagsisimula itong magtanong tungkol sa ina nito. Kaya naman sinubukan niyang kontakin si Rika. Subalit ayon sa dating nobya ay ayaw na nitong maging parte ng buhay ni Erin dahil meron na itong sariling pamilya sa Amerika. Ayaw ni Enzo na masaktan ng anak sa katotohanan yun. Kaya nagsinungaling siya at sinabi kay Erin na sumakabilang buhay na ang ina nito. "Then, when will I get a new mommy?" Muli ay natigilan siya sa sinabi ng anak. Hindi yun ang unang beses na sinabi yun sa kanya ni Erin. "Daddy, want ko ng complete family just like my classmates. They have a daddy and a mommy. Gusto ko rin ng mommy, daddy." Nakangusong pagpapatuloy ni Erin. Gusto niyang mapabuntong hininga. Kung makapagsalita ang anak niya, ay para lang laruan ang hinihingi nito. Listen, Erin. You will have a new mommy soon, okay? "When is soon, Daddy?" Well, Daddy needs to get married first for you to have a new mommy. "Then get married na, Daddy." Baby, Daddy needs a girlfriend first before I can get married. Masuyong sagot niya sa anak. Walang nobya si Enzo. Simula nang dumating sa buhay niya si Erin, ay nawalan na siya ng oras sa mga babae. Trabaho at anak lang ang naging buhay niya sa loob ng nakalipas na 5 taon. At masaya siya roon. Subalit dahil gusto niyang mabigyan ng isang buong pamilya si Erin, sa kabila ng pagiging abala sa trabaho at anak, ay sinusubukan niyang makipag-date. Yun nga lang, wala ni isa sa mga babaeng nakikilala niya ang nakakuha sa interes niya. "Then, can you get a girlfriend na, Daddy?"
Nakangusong tanong ni Erin. I will, baby, but not now, okay? Daddy's still busy with work and you. Masuyo niyang hinaplos ang mukha nito. Masaya ka naman kahit tayong dalawa lang, hindi ba? Yes, Daddy. But I will be happier if I get a mommy. Ikaw din, Daddy. I want you to be happy. Bahagya siyang nag-angat ng kilay sa anak. Happy naman si Daddy ah. But you will be happier if we're a complete family. Para lagi ka nakasmile. Sabi ni Yaya, she's scared of you because you don't smile at her. You're always like this, oh. Anito at ginaya pa ang madalas na pagkunot ng noo niya. Bahagya siyang napanguso sa ekspresyong ginawa ng anak. Seryoso at tahimik na tao kasi si Enzo, kaya maraming nag-aakala na masungit siya at suplado. Tanging ang anak na si Erin lang kasi ang nakakapagpatawa sa kanya. Ayon nga kay Manang Salome, na punong kasambahay niya na dati ring yaya niya, tila ibang tao siya kapag si Erin ang kasama niya. I want someone to take care of you too. Pagpapatuloy pa ni Erin. Masuyo siyang ngumiti sa anak. Oh, ang sweet naman ng baby ko. Pakis nga si Daddy. Napahagikik ang anak bago siya matunog na hinalikan sa pisngi. I love you, Daddy. I love you too, baby. Daddy will do everything for you, okay? Sagot niya sa anak. Samantala, paglabas ni Marge mula sa opisinang pinagtatrabahuhan, ay dumiretso siya sa isang park malapit sa gusali ng kanyang opisina. Bago siya umuwi sa apartment ay madalas siyang dumaan doon upang sumagap ng sariwang hangin at kahit paano'y makapag-relax mula sa maghapong pagtatrabaho. Isang customer service agent si Marge sa isang international calling card company. Kahit na nakakadali ng araw-araw na makikipag-usap sa mga reklamador na customer, ay hindi niya maiwan ng trabaho dahil kahit papaano ay malaki ang sahod niya roon. Mag-isa na lang si Marge sa buhay. Ang ina lang ang nagpalaki sa kanya dahil iniwan ito ng kanyang ama noong ipinagbubuntis pa lang siya ng ina. 5 taon nang nakalipas mula nang pumanaw ang ina dahil sa sakit sa matres. Ate ganda, bili ka ulit ng turon? Tanong kay Marge ng isang batang lalaking naglalako ng pagkain sa parke. Dahil madalas siya sa naturang parke, ay naging suki na siya ng batang tindero. Bukod sa mahilig siya sa turon, kahit paano'y gusto niyang makatulong dito. Sus, ang galing mo talagang mambola, kaya napapabili mo ko eh. Nakangising wika niya sa tindero habang nagbabayad. Maganda ka naman talaga ate, promise. Sige na, wag mo na akong suklian. Natatawang sagot niya. Labis na nagpasalamat sa kanya ang bata bago siya niligpasan. Maganda nga, pero wala namang jowa. Nakangusang wika ni Marge sa kawalan bago kinagatan ang hawak na turon. 30 years old na si Marge. 1 taon na lang ay wala na ang edad niya sa kalendaryo. Subalit hanggang ngayon ay single pa rin siya. Ni minsan ay hindi pa siya nagkakanobyo. Pihikan kasi siya sa lalaki. Siyempre dahil alam niyang maganda siya at may utak naman, hindi siya basta-basta pumapatol sa kung sino-sino lang. Bukod sa dapat gwapo at mabait, gusto rin niya na mapera ang magiging boyfriend niya. Maghahangad na nga lang siya, bakit hindi pa niya lubusin, hindi ba? Yun nga lang, malas yata siya pagdating sa lalaki. Wala kasi siyang nagugustuhan sa mga nanliligaw sa kanya. Kung hindi pangit na mabait, ay gwapo na mayabang naman ang mga nagpaparamdam sa kanya. Pagkatapos niyang ubusin ng kinakaing turon ay naglakad-lakad si Marge hanggang sa makarating siya sa malawak na fountain sa gitna ng parke. Bago siya umuwi ay hindi niya nakakalimutang maghagis ng barya sa naturang fountain at humiling. Dumukot siya ng barya mula sa bulsa ng slacks at inihagis yon sa tubig ng fountain. Pagkatapos ay ipinikit niya ang mga mata. Sana naman bago mawala ang edad ko sa kalendaryo, magkaroon ako ng boyfriend. Yung gwapo, mabait, at higit sa lahat, kaya akong bigyan ng magandang buhay. Siguro naman deserve ko magkaroon ng jowang gwapo, mayaman at mabait, di ba? Naging mabuti naman akong anak, empleyado at mamamayan ng Pilipinas. Ni minsan hindi ako nagtapon ng basura sa kalsada o never ako nag 1, 2, 3 sa jeep. Kaya sana magkaroon na ako ng gwapo, mabait at mayamang jowa para matahimik na ako sa buhay. Mahinang litanya niya sa isip habang nakapikit. Pero kung wala naman ako makikilalang ganong klaseng lalaki, sana yumaman na lang ako. Dahil nagsasawa na akong araw-araw gumising para magtrabaho at magpaalipin sa kapitalismo. Ilang sandali siyang nanatiling nakapikit bago idinilat ang mga mata.
Pagbaling niya sa gilid ay isang batang babae ang naabutan niyang nakatingin sa kanya. Ngumiti siya rito. Why are your eyes closed? Tila nagtatakang tanong nito sa kanya. Nagwi-wish kasi ako. Namilog ang mga belugang mata ng bata. Wish? Pwede mag-wish dito sa fountain? Pwede. Itinuro niya ang isang babae hindi kalayuan sa kanila na naghagis din ng barya sa fountain. Look, nag-wish din siya Gusto ko din mag-wish pero wala akong pera. Dumukot siya ng barya mula sa bulsa at inabot sa batang babae. Ito piso. Thank you po. Nakangiting tinanggap ng bata ang barya bago yun hinagi sa fountain. Pagkatapos ay pinagsalikop nito ang dalawang kamay at pumikit. I wish for a new mommy. Please po, gusto ko ng new mommy para complete ng family ko. Bakit gusto mo ng new mommy? Wala ka na bang mommy? Hindi napigilang tanong niya nang dumilat ang bata. Ano ka ba naman, Marge? Obvious naman na wala siyang ina dahil sa hiling niya. Sagot niya sa sarili. My mommy is already in heaven po, kaya want ko ng new mommy. I want a complete family, and I want daddy to be happy. Sagot ng bata bago siya matamang pinagmasdan. May asawa ka po, miss? Ha? Nako, wala. Boyfriend nga wala, asawa pa kaya? Bahagyang natawang sagot niya. Ngumiti ang bata habang nakatitig sa mukha niya. You're so pretty po. Talaga? Thank you. Ikaw din ang ganda mo. What's your name po? Marge, how about you? Erin. Nakangiting sagot nito bago hinawakan ng kamay niya. Miss Marge, do you want to be my mommy? Napaawang ang mga labi niya sa narinig. Ano ka mo? You're asking me to be your mommy? Nakangiting tumango ito. You're so pretty and nice and I think daddy will like you. So can you be my mommy? Napakurap-kurap siya habang nakatingin sa kaharap. Grabe naman tong batang to. Aba, kung makapagtanong ay daig pa yung mga sales lady na nag-aalok ng credit card sa mall. Anya sa naisip. Subalit bago pa makasagot si Marge sa bata, ay isang baritonong tinig ang narinig niya. Erin, sweetheart, nandito ka lang pala. Sabay silang bumaling ng batang babae sa nagsalita. Ganoon na lamang ang paglaglag ng panga ni Marge nang tumambad sa kanya ang isang gwapo at matangkad na lalaki. Oh my God! Siya na yata ang pinakagwapong lalaking nakita ko sa buong buhay ko. Wika niya sa sarili. Mula sa gwapo nitong muka ay bumaba ang tingin niya sa katawan nito. Malapad ang balikat nito at bagay na bagay dito ang suot na long-sleeved polo at itim na slacks. Halata rin na may sinasabi ito sa buhay dahil sa aura nito at sa suot na mamahaling relo. Daddy, are you mad? Narinig niyang wika ni Erin kasabay ng paglapit nito sa ama. Natauhan naman si Marge at napakurap habang nakatingin pa rin sa lalaki. Kung gano'n ay siya pala ang daddy ni Erin? Ang gwapo, kaya naman pala ang ganda at ang cute ng bata rin ng anak niya. Muli ay sambit niya sa isip. No, Erin, sweetheart. Daddy's not mad. But next time, huwag kang aalis sa tabi ko kapag may kausap si daddy sa phone, okay? Ayaw mo namang mag-alala ako, di ba? Masuyong sagot ng gwapong lalaki sa anak. Okay po, daddy. But look, daddy, I already found my new mommy. Nakangiting sagot ni Erin sa ama. Namilog ang mga mata ni Marge sa sinabi ng batang babae. Kasabay niyon ay sabay na bumaling sa kanyang mag-ama. Bumilis ang tibok ng puso ni Marge nang magtama ang mga mata nila ng gwapong lalaki. Pakiwari niya ay matutunaw siya sa kinatatayuan at yun ang unang beses na naramdaman na yon sa tanang buhay niya. What is this? Bakit ganun ang epekto niya sa akin? Anya sa isip. Lumapit sa kanya si Erin at hinawakan ng kamay niya. Miss Marge, do you want to be my mommy? Mula sa ama nito ay bumaling siya sa bata, pagkatapos ay wala sa sariling tubango siya rito. Sure. Namilog ang mga mata ni Erin sa tuwa bago bumaling sa ama. Daddy, Miss Marge said yes. Can she be my new mommy now? Lumapit sa kanila ni Erin ang gwapong ama nito. Napalunok siya nang makitang nakakunot ang noo ng lalaki habang nakatingin sa kanya. Shucks, bakit pa kasi umuo ako kay Erin? Anya sa isip. Miss, may I know your name? Seryosong tanong ng lalaki sa kanya. Muli siyang napalunok habang kinakalma ang dibdib. Margarita Samson. Marge for short. I'm Enzo Villarreal.
Pakilala nito at inabot ang kamay sa kanya. Tinanggap niya ang kamay ng kaharap. Pakiwari niya ay may maliit na kuryente na gumapang sa kanya sa paglalapat na yun ng mga balat niya. Nice to meet you, Enzo. Tipid na tumango ito bago binawi ang kamay. Did you mean what you said to my daughter? Alin, yung tanong niya kung pwede ako maging mommy niya? Seryoso ba siya ron? I'm serious, Miss Marge. I want you to be my new mommy. Singit ni Erin. Alanganing ngumiti siya kay Erin bago ibinalik ang tingin sa ama nito. Subalit bago pa siya makapagsalita, ay inabot nito ang cellphone sa kanya. I need your number, Miss Samson. Sure. Wala sa sariling sagot niya bago kinuha ang cellphone at inilagay doon ang numero. Thank you. I will contact you soon, Miss Samson. Seryoso ang boses na wika nito bago bumaling sa anak. Come on, Erin. We have to go. Manonood pa tayo ng movie, di ba? But how about Miss Marge? She's gonna be my new mommy, right, Daddy? Ngumiti si Enzo sa anak at kinarga ito. Don't worry. You will see her again next time, sweetheart. But first, kailangan mo na siyang makausap ni Daddy, okay? Si Marge naman ay muling napatitig kay Enzo na nakangiti sa anak. Diyos ko, mas lalo pala siyang gumagwapo kapag nakangiti. Anya sa isip. Okay, Daddy. Sagot ni Erin sa ama. Habang nasa bisig ng ama ay bumaling sa kanya ang bata. Bye-bye, future mommy. Nakangiting kumuhay siya sa bata. Bye, Erin. Ingat kayo ng daddy mo. Sinundan niya ng tingin ang mag-ama hanggang sa mawala ito sa paningin niya. Pagkatapos ay isa po ang pisngi na umupo siya sa konkretong bahagi ng fountain. Diyos ko, Lord, ang gwapo niya. Ang bango, halatang mayaman, at mukha ring mabait kahit hindi niya akong nginitian. Siya na ba yung lalaking matagal ko nang hinihiling? Wika niya sa kawalan. Napangiti pa siyang muli nang maalala kung paano siya muntik na matunaw nang unang magtama ang mga mata nila. Hanggang sa makauwi siya sa apartment niya ay hindi mawala sa isip niya ang gwapong Enzo Villarreal. Totoo kaya yung sinabi niya na tatawagan niya ako? At yung sinabi ng anak niya na gusto ako maging mommy? Tanong niya sa isip. Napanguso si Marge habang iniisip na magiging ina siya ng batang babae. Well, mabait at cute na bata naman si Erin at ang gwapo ng daddy niya. Nakangiting wika niya sa isip. Nang gabing yon, hindi nga niya inaasahan na makakatanggap siya agad ng tawag mula kay Enzo Villarreal. Nakahiga na siya sa kama nang tumunog ang cellphone niya. Hello? Is this Margarita Samson? Tanong ng pamilyar na boses ng lalaki mula sa kabilang linya. Diyos ko, pati sa phone ang gwapo ng boses niya. Kinikilig na wika ni Marge sa isip. Yes, si Marge nga to. Mr. Enzo Villarreal? Pakaswal na sagot niya sa lalaki. Yes, this is Enzo. I called you because I need to discuss something with you. Are you available tomorrow? Oh my God. Talaga kayang aalokin ako ng lalaking to na maging mommy ng anak niya? Hindi makapaniwalang wika niya sa isip. Miss Samson? Untang ni Enzo. Hello. May pasok ako bukas kaya hapon pa ako available. Pagdating ng 5:00, pwede na ako. Sagot niya. Fine with me. Let's meet tomorrow at 6 p.m. Binanggit nito ang isang restaurant na malapit sa opisina niya. Okay, I'll see you tomorrow, Mr. Villarreal. See you, Miss Samson. Tipid na sagot nito bago tapusin ang tawag. Sa halip na ibalik ang cellphone sa estante, ay sinubukan niyang hanapin ang pangalan ng lalaki sa internet. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Marge nang matuklas ang isang bilyonaryong doktor pala si Enzo Villarreal at pag-aari ng pamilya nito ang pribadong ospital malapit lang sa opisina nila. Lord, sana siya na talaga yung lalaking para sa akin, please. Paulit-ulit na wika niya sa isip bago siya makatulog ng gabing yon. Kinabukasan ng hapon, paglabas ni Marge ng opisina ay agad siyang dumiretso sa restaurant na pagkikitaan nila ni Enzo Villarreal. Ayaw niyang malate sa usapan nila ng binata. Pagdating niya roon ay wala pa ang lalaki kaya nagkaroon siya ng oras para i-check muli ang kanyang ayos. Saktong 6:00 dumating si Enzo Villarreal. Halos mahigit niya ang hininga habang pinagmamasdan ang papalapit na lalaki. Diyos ko, bakit parang mas gwapo pa siya ngayon kaysa kahapon? Anya sa isip. Good afternoon, Miss Samson. Bati sa kanya ng lalaki. Tumikhim siya at bahagyang umuso. Good afternoon. Humarap sa kanyang lalaki pagkatapos kunin ng waiter ang order nila.
I scheduled a talk with you because I want to offer you something. Panimula nito. Tulad ng sinabi kahapon ng anak ko, gusto kanyang maging mommy. So I'm offering you a job to be my daughter's temporary mother figure. Napakurap siya sa sinabi nito. Teka lang, naguguluhan ako. Paanong mommy? You mean magiging nanay ako ng anak mo? Tumango ito. I'm a single father, Miss Samson. Sanggol pa lang si Erin nang iwan siya sa akin ng nanay niya. Kaya ako mag-isang nagpalaki sa kanya. Habang lumalaki si Erin, gusto niyang maranasang magkaroon ng mommy at ng buong pamilya. But you see, I'm a very busy man. Gusto ko mabigyan ng anak ko ng kumpletong pamilya, hindi ko magawa. I don't have the time to date and get in a relationship. Kaya mag-hire ka na lang ngayon ng babaeng pwedeng maging mommy ni Erin? Ganun ba? Exactly. Kung nagtataka ka kung bakit ikaw ang inalo ko, it's because my daughter wants you. She already asked you yesterday, didn't she? Bahagyang umangat ang isang kilay niya. Pero hindi niyo naman ako kilala. We're basically strangers to each other. Tapos aalukin mo akong maging nanay ng anak mo? Hindi ka ba natatakot na baka masamang tao ako? Don't worry about that. I already had you investigated. Namilog ang mga mata niya. Nagawa mo kang paimbestigahan in less than 24 hours? I had to, Miss Samson. It's my daughter's safety we're talking about here. Kailangan ko makasiguro na hindi ka masamang tao at mapagkakatiwalaan ka. I hope you don't mind. Napanguso siya. Bigla ay na-curious siya kung ano ang mga nalaman nito tungkol sa kanya. Teka, anong natuklasan mo sa akin? Aside from your educational and family background, I know where you live and what kind of life you've had in the past years. You're single, not in a relationship, and no kids. No boyfriend since birth ako. Wow, kulang na lang sabihin mo sa kanyang virgin ka ah. Kastigo sa kanya ng isang bahagi ng isip. You're also clean. Ani Enzo. Of course, hindi ako nagda-drugs no. Hindi rin ako umiinom ng alak at lalong hindi ako naninigarilyo. Hindi magiging ganito ka-fresh ang mukha ko kung may bisyo ako. Ngumiti siya sa lalaki, subalit na natili lang ang seryosong mukha nito. I also found out that you're already alone in life. Pagpapatuloy ni Enzo. Tipid na ngumiti si Marge. Oo, mag-isa na lang ako sa buhay. Namatay ng nanay ko. Tulad ni Erin, wala rin akong kumpletong pamilya. Hindi ko nakilala ang tatay ko. Kaya naintindihan ko kung bakit naghahanap siya ng buong pamilya. Ganon din kasi ako nung bata ako. Naalala ko noon, naiingit ako sa mga kaklase ko na may kumpletong pamilya. So, will you accept my offer? Payag ka maging nanay ng anak ko. Sabi mo, temporary lang? Gaano katagal? Saka full-time ba yan? May trabaho kasi ako. You have to leave your current job, Miss Samson. But don't worry, I will pay you generously. 500,000 per month. Ayos na ba yun sa'yo? 500,000 per month? Kalahating milyon? Seryoso ka? Namimilog ang mga mata at hindi makapaniwalang gagad niya. Hindi ako marunong magbiro, Miss Samson. Napanguso siya. Halata nga sa aura nito na hindi ito marunong mag-joke. Well, okay lang yun. Gwapo pa rin naman siya. Anya sa isip. Bukod sa kailangan mong iwan ng trabaho mo, kailangan mong tumira sa bahay ko. Kasama namin ang anak ko. Wika pa ng kaharap. Walang problema sa akin yan. And you also have to marry me. Muling namilog ang mga mata niya sa huling sinabi nito. What? Kailangan kitang pakasalan? Seryosong tumango ito. I want to give Erin a complete family. Kailangan nating magpakasal at umaktong mag-asawa sa harap ng anak ko. Itong pagpapakasal natin, totoo ba to? I mean, totoong magiging asawa kita o kasal-kasalin lang ang mangyayari? We will get married for real. I will be your husband for real. But don't worry, sa harap lang ni Erin natin kailangang umaktong mag-asawa. And I won't take advantage of you. Kahit kasal tayo, hindi ako gagawa ng bagay na labag sa batas. I'm a doctor, and I have a reputation to keep, Miss Samson. Napanguso siya. Don't worry, wala akong hinala na masamang tao ka. Baka nga ako pang mag-take advantage sa'yo kapag kinasal tayo. Pili ang anya sa isip. And our marriage will only last for 6 months to 1 year. We will get an annulment and you're free to continue on with your life. I know you have a life of your own. Hindi ka naman siguro papayag na maging nanay ng anak ko ng matagal. May sarili kang buhay. Pagpapatuloy pa ni Enzo. Hi, very wrong ka dyan. Willing ako maging nanay ng anak mo at maging asawa mo permanently. Sagot niya sa isip.
Subalit sa halip na sabihin yon ay tumango na lang siya sa binata. Well, tama ka naman dyan. Tumango rin si Enzo bago inilabas ang isang dokumento. You can read this contract. I will give you a week to study and think about my offer. Kapag may decision ka na, just contact me. Sandali lang niyang pinasadahan ng tingin ang dokumento bago ibinalik ang tingin kay Enzo. Pumapayag ako sa offer mo. Hindi siya tanga para tanggihan ang offer nito. Hindi na rin niya kailangan pang pag-isipan yon. Bahagya itong nag-angat ng kilay. Are you sure about this, Miss Samson? Oo, deal na deal. 100%. Tumikhim siya nang mapagtanto na tunog masyado siyang excited. I mean, kalahating milyong offer mo sa akin kada buwan. Hindi naman ako tanga para palampasin yon. Imagine, pagkatapos ng isang taon, milyonarya na ako. Alright, then sign this. Inilabas nito ang isang ballpen at inabot sa kanya. Pagkatapos niyang pasadahan ng tingin ang mga nakasulat sa kontrata, ay walang pag-aalinlang ang pinirmahan niya yun. Immediately resign from your job and pack your things. By the end of the week, ina-expect ko na makakalipad ka na sa bahay ko. Ani Enzo. Kahit ngayon, pwede mo na akong iuwi. Pili ang sagot niya sa isip. Subalit sa halip na sabihin yon ay ngumiti lang siya. Don't worry, aasikasuhin ko lahat para makauwi na ako sa'yo. I mean, sa bahay mo. Tumango si Enzo. Kasabay niyon ay dumating ang pagkain nila. Habang kumakain ay pinag-usapan nila si Erin. Nagkwento ang binata tungkol sa anak. Ang seryoso naman niya sa akin. Ganito ba talaga siya? Seryoso at hindi ngumingiti? Pero nakita ko naman siyang ngumiti sa anak niya kahapon. Anya sa isip habang kausap si Enzo. Ikaw, tell me about yourself. Pagkuwayaan niya sa karap. Ang dami ko nang alam tungkol sa anak mo. Dapat may alam din ako tungkol sa'yo kasi magiging mag-asawa tayo, hindi ba? Anong gusto mong malaman tungkol sa akin? Gaano katagal ka ng doktor? 6 years. I'm already 33. Ano paborito mong pagkain? Pareho kami ni Erin na mahilig sa pasta. Talaga? Nako, hindi pala ako makaka-relate sa inyo. Ang sosyal ng taste niyong mag-ama. Turon sa kabananak yung paborito ko. Basta kahit anong may saging kinakain ko. Turon? Kunot ang noong tanong nito. Teka, wag mo sabihin di mo alam yung turon. Ay nako, minus points ka sa akin. I know what a turon is. Pero bakit minus points ako sa'yo? Mata-turn off ako kung hindi mo alam yung turon. Pero syempre joke lang yun. Hindi naman tayo totoong magkarelasyon, Mr. Villarreal. Enzo. Pagtatama nito. Pumayag ka na sa offer ko kaya Enzo ang dapat natawag mo sa akin, March. Hindi niya napigilang hindi mapangiti. First time niyang narinig ang pangalan niya sa bibig nito. Okay, Enzo. Paano pala kapag nagpakasal na tayo at umaktong mag-asawa? Anong tawag ko sa'yo? I mean, kailangan natin ng endearment, di ba? Call me anything you want. Talaga? Pwede kitang tawaging honey bunch at sweetie pie? What? Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Enzo na tila sobrang nakokornihan sa narinig. Natawa naman siya. Joke lang yung honey bunch at sweetie pie. Di yun bagay sa image mo. Mister na lang. Image ko? Umuso siya. Para kasing seryosong tao ka. Yun bang kapitapitagan, tapos hindi pwedeng biruin. Pero don't worry, kahit hindi ka ngumingiti, alam kong mabait ka. Kung hindi ka mabait, hindi mo naman ako aalokin ng kalahating milyon kada buwan. I'm sorry. This is just my personality. I'm not used to smiling a lot. Ano ka ba? Okay lang yan. Hindi ka dapat mag-sorry. Iba-iba naman talaga ng personality ang tao. Hindi naman dahil hindi ka ngumingiti, masama ng ugali mo. Thank you, Marge. Isang tipid ng ngiti ang ibinigay nito sa kanya. Tila kumistot ang puso niya sa maliit na ngiting yun. Oh, ayan, ngumiti ka na rin. Maliit nga lang pero carry na. Tumikim ito at sumeryoso. Ayan, nawala na ulit yung smile mo. Dapat siguro hindi pinapansin para hindi mawala. Pabirong wika niya. Bahagyang umangat ang kilay nito. Hindi ko rin madaldal, no? Mahina siyang natawa. Sorry na rin. Sana okay lang sa'yo. It's fine. As long as you will make my daughter happy. Oo naman. Pangako magiging magaling akong mami kay Erin. Ipinagpatuloy nila ang pagkain. Isang oras ang nakalipas, paglabas nila sa restaurant ay nag-volunteer si Enzo na ihatid siya sa apartment niya. Salamat sa paghatid, Enzo. Pakihay na lang ako kay Erin. Anya sa lalaki pagdating sa tapat ng tinutuluyan niya.
You're welcome, Marge. Bago siya mababa sa kotse nito ay muli siyang bumaling kay Enzo. Ay, nakalimutan ko. Good night pala, saka ingat ka sa pagmamaneho. Thank you, Marge. Kumaway siya sa binata at hinintay itong makaalis bago pumasok ng apartment. Pagdating niya sa loob ay pasalampak siyang naupo sa sofa at niyakap ang throw pillow. Lord, sabi ko mayamang boyfriend lang ang ibigay niyo. Pero grabe, instant asawa agad ang binigay mo sa akin. Ang lakas ko talaga sa'yo. Malaki ang ngiting wika niya habang yakap ang unan. Malinaw sa kanya na temporary lamang ang magiging kasal nila ni Enzo. Pero walang kaso sa kanya yon. Sisiguraduhin niya na bago matapos ang kasunduan nila ay mahuhulog sa kanya ang gwapong si Doc Enzo Villarreal. Paiibigin niya ang gwapong doktor. Kinabukasan niya agad siyang nagpasa ng immediate resignation sa trabaho. Marge, alam kong matagal mo nang gustong mag-resign, pero bakit biglaan naman? Tanong sa kanya ng katrabahong si Marie. Nag-aasawa na ako, Marie. Sagot niya sa babae. Seryoso ba? Kung ganun, nakahanap ka na ng lalaking mayaman? Hindi siya nagtaka kung bakit yun ang tanong ng babae dahil madalas niyang sabihin dito na mag-aasawa lang siya kapag nakahanap na siya ng gwapong mayaman na mapapakasalan. Oo. Hoy Marge, baka naman 4M yan ha? Anong 4M? Ano pa? E di matandang mayamang madaling mamatay. Natawa siya. 4M din to pero ibang 4M nga lang. Matipuno, mayaman, mabait at mabango. Wow, talaga? Ang swerte mo naman, Marge. Oo nga eh. Sa wakas nagbunga na rin yung araw-araw kong paghuhulog ng Maria sa fountain dun sa park. Malaki ang ngising sagot niya sa babae. 2 araw pang lumipas. Biyernes ng hapon. Sinundo siya ni Enzo sa apartment niya. Erin is already excited to see you. Wika sa kanya ni Enzo habang nasa biyahe sila. Talaga? Nako, excited na rin akong makita si Erin. Sana rin matuwa siya dito sa mga regalo ko. Ani Marge. Regalo? Bumili kasi ako ng mga storybook kahapon sa mall para kay Erin. Bumaling sa kanya si Enzo at tipid na ngumiti. Don't worry, she will like it. Mahilig siya sa storybook. Hindi niya napigilang mapatulala sa sagot ng lalaki. What? Tila nagtatakang tanong nito. Ngumiti ka ulit. Bahagyang umangat ang kilay nito. Huwag mo sabihin lagi mong papansinin ang pangiti ko. Sorry. Parang ang mahal kasi ng ngiti mo. Kailan pala tayo magpapakasal? Tomorrow. I already took care of everything. Grabe, iba talaga kapag mayaman. Parang lahat ng bagay ang dali lang sa kanila. Anya sa isip. Hindi rin niya napigilang mapangiti nang isipin na simula bukas ay Mrs. Villarreal na siya. Kalahating oras ang nakalipas ay nakarating sila sa bahay ni Enzo. Agad silang sinalubong ni Erin. Daddy, you're here! And you brought Miss Marge with you! Masayang wika ng bata. Ngumiti si Enzo sa anak. Of course, that's what I promised you, right? Now, go and greet her, sweetheart. Bumaling sa kanya si Erin. Sabi ni Daddy, you two will get married? Can I call you Mommy now? Tanong nito. Nakangiting tumango siya sa bata. Yes, you can call me Mommy, Erin. Masayang niyakap siya ni Erin. Pagkatapos nitong humiwalay sa kanya, ay malaki ang ngiting bumaling ito sa ama. Yay! I have a mommy now! I'm so happy, Daddy! Nang bumaling siya kay Enzo ay nakita niya ang ngiti sa mukha nito. Tila nagwala naman ang puso ni Marge. Sandali nilang iniwan ni Enzo si Erin sa yaya nito dahil ipinakilala siya ng binata kay Manang Salome, gayon din sa iba pang kasambahay. Sa mga ito, tanging ang matanda lang ang nakakaalam ng totoong relasyon nila ni Enzo. Ilang oras pa ang lumipas ay kasabay niyang naghapunan ng mag-ama. Napansin niya ang pagiging magagal ni Erin. Bakas ang saya sa mukha nito. Ngumiti siya at masuyong ipinaglagay si Erin ng pagkain sa plato. Come on, you eat more. Sabi ng daddy mo mahilig ka rin sa chicken. Thank you, Mommy. I'm happy you're here. Lagi na ako may kasama mag-eat. Sometimes po kasi I eat alone because daddy is at the hospital. Ngumiti siya. Don't worry, baby. From now on, lagi ka nang may kasamang kumain. Dahil nandito na si Mommy, okay? Tumikim naman si Enzo. Your mommy is right, Erin. Mula ngayon, hindi ka na lagi mag-isa, okay? Kapag wala si Daddy, si Mommy ang lagi mong kasama. Masayang tumango si Erin sa kanila. Thank you, Daddy, for bringing Mommy home.
Masuyong ngumiti si Enzo sa anak. You're welcome, Erin. Grabe, mahal na mahal talaga ni Enzo ang anak niya. Lahat ibibigay niya para kay Erin. Wika naman ni Marge sa isip habang pinagmamasdan ng mag-ama. Dahil doon ay lalong nadagdagan ang paghangang nararamdaman niya sa gwapong binatang ama. Pagkatapos kumain ay sandali siyang niyaya ni Erin na manood ng cartoons bago sila lapitan ni Enzo para sabihan ng anak na oras na para sa pagtulog. Come on, Erin, it's time for bed. Walang pasok bukas, pero maghahanda pa tayo para sa kasal namin ni Mommy, di ba? Pinagbaling nito ang tingin sa kanila ni Enzo. Saan matutulog si Mommy? Sa tabi mo, Daddy? Pinigilan niyang manlaki ang mga mata sa tanong na yun ni Erin. Walang nabanggit sa kanya si Enzo tungkol sa bagay na yon. No, baby. Mommy will have your own room. Ani Enzo sa anak. But you two are going to get married, right? Mommy and Daddy sleeps in one room. Tumikim si Enzo. Kailangan mo na magpakasal ni Mommy at Daddy before we sleep in one room, baby. How about I sleep in your room tonight, Erin? Gusto mo bang katabi si Mommy? Gusto kasi kitang katabi. Nakangiting tanong ni Marge sa bata. Yes, Mommy. I want to sleep with you. Masayang sagot ng bata. Okay, then let's go to your room. Anya at hinawakan ng kamay nito. Sumama sa kanila si Enzo patungo sa silid ni Erin. Hindi mo ba tinatabihan si Erin sa pagtulog? Tanong niya kay Enzo habang abala sa pagsisipilyo ang anak nito sa banyo. Minsan, kapag naglalambing siya, gusto niyang binabasahan ko siya ng bedtime stories. Yun din ang kailangan mong gawin sa kanya kapag nagising siya sa ating gabi. Huwag kang mag-alala, ako nang bahala kay Erin, okay? May alam ako pagdating sa mga bata. Nakangiting sansala niya rito. Tumango si Enzo at tipid ng ngumiti. Paglabas ni Erin mula sa banyo ay dumiretso ito sa kanila. Good night po, Daddy. Good night, sweetheart. Masuyong sagot ni Enzo sa anak bago ito hinalikan sa noo. How about Mommy, Daddy? Hindi mo siya i-good night? Tumikim si Enzo. Of course, I will say good night to Mommy also. Lumapit sa kanya si Enzo. Pinigilan naman niyang manlaki ang mga mata. Wait, hahalikan din ba niya ako? Hindi makapaniwalang tanong niya sa isip. Nasagot ang tanong ni Marge nang maramdaman niya ang pagdampi ng mga labi ni Enzo sa noo niya. Pakiramdam niya tila nagsirko ang puso niya. Good night, Mommy. Wika sa kanya ni Enzo. Good night din, Daddy. Sleep well and sweet dreams. Tipid na tumango ang lalaki bago muling nagpaalam sa anak. Nang maiwan sila ni Erin sa silid ay bumaling sa kanya ang bata. Mommy, bakit ang laki ng smile mo? Your cheeks are also so red. Komento ni Erin. Mahina siyang natawa. Masaya lang si Mommy. Come on, sweetheart. I'll read you some bedtime stories. Madami akong storybook na binili sa'yo. Nagtungo sila sa kama ni Erin at doon ay binasahan ni Marge ito ng kwentong pambata. Sa gitna ng pagkakwento niya ay nag-angat ng tingin si Erin sa kanya. Thank you so much for coming into us, Mommy. I'm so happy. Mahinang wika nito sa kabila ng namumungay na mga mata. Thank you din for welcoming me, Erin, sweetheart. I hope Daddy will be happy too. Gusto ko lagi din happy si Daddy. Masuyo siyang umiti rito. Don't worry, Erin. Akong bahala sa Daddy mo, okay? I will make him happy. Ilang sandali pa ay nakatulog na si Erin. Inayos ni Marge ang pagkakahiga nito bago sandaling gumangon para magbihis ng pantulog. Pagkatapos niyon ay natulog na rin siya sa tabi nito. Kinabukasan, maaga pa nang magising si Marge. Iniwan niya ang tulog na si Erin at dumiretso siya sa kusina. Naabutan niya roon si Manang Salome. Tulungan ko na kayo magluto ng almusal, Manang. Anya sa matanda nang matapos siya sa pag-inom ng kape. Ay nako, hindi na, Marge. Sige na, Manang, hindi ako sanay na walang ginagawa lalo na sa umaga. Anya at tumabi na rito. O siya, total ay mapilit ka. Pagsuko nito. Malaki ang ngiting tinulungan niya itong magluto. Habang kasama niya sa kusina ang matanda, ay hindi niya napigilang tanungin ang tungkol kay Enzo. Mag-isa na lang din pala ang lalaki sa buhay dahil pumanaw na mga magulang nito. Ang iba nitong kamag-anak ay pare-parehong nasa ibang bansa. Akala ko nung una, masungit siya kasi hindi siya ngumingiti, pero mabait pala siya. Anya sa matanda. Mabait yan si Enzo. Bata pa lang kasi may pagkatahimik na yan at seryoso, kaya maraming nag-aakala na masungit.
Tanging si Erin lang ang madalas na nakakapagpatawa sa kanya. Don't worry, Manang. Sa susunod, mapapatawa ko rin yung si Enzo. Makikita nyo. Hindi napigilang wika niya. Huminto ang matanda sa ginagawa at bumaling sa kanya. Matanong ko lang, Iha, may pagtingin ka ba kay Enzo? Namula ang mukha niya. Ano po, gusto ko nga siya. Sino ba naman kasing babae ang hindi magkakagusto sa kanya? Pero sana wag makarating kay Enzo, Manang. Ngumiti ang matanda. Kilala ko si Enzo. Hindi yun magpapapasok ng kung sino dito sa bahay kung wala siyang tiwala sa taong yun. Kaya kahit hindi kita lubos na kilala, alam kong mabuti kang babae at magaan din ang loob ko sa'yo. Kung totoong gusto mo ang alaga ko, wala namang problema sa akin. Gusto kong magkaroon ng babaeng makakasama sa buhay si Enzo, ng taong magpapasaya din sa kanya. At kung ikaw yon, walang problema. Napangiti siya. Ay nako, Manang, parang binibigyan niyo na ako ng blessing niyo ah. Ngumiti lang sa kanyang matanda. Bago ito makapagsalitang muli ay pumasok na si Enzo sa kusina. Diyos ko naman, ang gwapo pa rin niya kahit bagong gising. Wala talagang kapintasan sa lalaking to. Hindi ako makapaniwala na magiging asawa ko siya. Anya sa isip bago ngumiti kay Enzo para batiin ito. Good morning, Enzo. Good morning. Nagluto ka? Kunot noong tanong nito nang mapansin na naka-apron din siya. Oo. Tinulungan ko si Manang. Hindi kasi ako sanay na walang ginagawa kaya tumulong ako. Tumango ang lalaki bago nagtimpla ng kape. Ilang sandali pa ay pumasok ng kusina si Erin. Agad itong dumiretso sa kanila para bumati. Good morning, Daddy and Mommy. Binati nila ito ni Enzo pabalik. Come on, baby. Go to Yaya and fix yourself up. Ani Enzo sa anak. Sinunod naman ito ng anak. Isang oras ang nakalipas ay nag-almusal sila. Pagkatapos kumain ay naghanda sila para sa magaganap na kasal. Ayon kay Enzo ay inimbitahan nito ang ninong nitong judge na siyang magkakasal sa kanila. Mommy, you're so pretty. Wika sa kanya ni Erin nang puntahan niya ito sa silid nito pagkatapos niyang magbihis. Isang simpleng puting dress ang suot niya para sa magaganap na seremonya. Thank you, Erin. Ang ganda mo rin. Bagay nga tayong maging mag-mommy. Tulad niya nakabihis na rin ito. Bukod kay Erin, tanging sinama ng Salome at mga kasambahay ang magiging saksi sa kasal nila ni Enzo na magaganap sa malawak na hardin ng bahay. Ilang sandali pa ay nagtungo na sila ni Erin sa hardin. Mula sa makeshift altar na inayos ng mga kasambahay ay naghihintay sa kanya si Enzo. Natulala siya sa ayos ng binata. Come on, Mommy! Lapit ka na kay Daddy! Untag sa kanya ni Erin. Doon lang siya natauhan. Habang naglalakad patungo kay Enzo ay bumibilis ang tibok ng puso niya. Paghinto sa harap ng lalaki ay tipid na ngumiti ito at inilahad ang kamay sa kanya. Do you, Enzo, accept Margarita to be your lawfully wedded wife? Tanong ng Wes kay Enzo sa gitna ng seremonya. I do. Tipid na sagot ng lalaki. Bumaling naman kay Marge ang judge. Do you, Margarita, accept Enzo to be your lawfully wedded husband? I do. Mabilis at walang pag-aalinlang ang sagot niya. Kung hindi nga niya napigilan ng sarili ay baka naisigaw pa niya ang sagot. Now, I pronounce you husband and wife. Husband, you may now kiss your wife. Deklara ng Wes. Kasabay ng pagharap ni Marge kay Enzo ay ang pagdampi ng mga labi nito sa pisngi niya. Tila may nagrambulan sa loob ng dibdib niya. Sa kabila niyon ay nagawa pa rin niyang magtaas ng kilay sa lalaki. Sa pisngi lang, mister, paano maniniwala si Erin niya na mag-asawa talaga tayo? Mahinang tanong niya sa lalaki. Then, will you let me kiss you on the lips? Oo naman, pwede. Bago pa niya matapos ang sasabihin ay hinapit na ni Enzo ang bewang niya. Kasunod na iyon ay ang paglapat ng mga labi nito sa labi niya. Bigla ay para siyang inilipad sa alapaap. Kasabay ng pagwawala ng dibdib niya ay narinig niya ang palakpakan ng mga tao sa paligid nila. Yay! Mommy and Daddy are married! Masayang pagsugod sa kanila ni Erin nang pakawalan siya ng lalaki. Ngumiti si Enzo at binuhat ang anak. Ngumiti rin si Marge habang kinakalma ang puso. Hindi siya makapaniwala na sa isang iglap ay kasal na siya kay Enzo at meron na siyang sariling pamilya. Huwag mong kalimutan na kontrata lang ang kasal niyo ni Enzo. Paalala sa kanya ng isang bahagi ng utak niya.
Kaya nga gagawin niya ang lahat para mahulog sa kanyang lalaki at maging totoo ang pagsasama nila. Pagkatapos ng seremonya ay nagkaroon sila ng maliit na salo-salo dahil naghanda si Naman ng Salome. Hindi masukat ang kasiyahan sa puso ni Marge sa pagtatapos ng araw na yon. Mommy and Daddy, will you sleep in one room na po? Nakangiting tanong ni Erin sa kanila ni Enzo ng gabing yon. Bumaling si Marge sa bata. Bakit baby, ayaw mo na akong katabi? Gusto po, Mommy, but I want you and Daddy in one room. Besides, I'm a big girl na po. I can sleep alone, and I have my teddy bear with me. Yes, baby. Mommy and Daddy will sleep together. Ani Enzo sa anak. Pinilit umakto ang kaswa ni Marge kahit na ang totoo ay nagwawala na naman ang puso niya. Pagdating nga ng bedtime ni Erin ay nagpaalam sa kanila ang bata. Ayon dito ay ang yaya na nito magpapatulog dito. Sila naman ni Enzo ay dumiretso sa master's bedroom na siyang silid ng lalaki. Malaki yon at may king-sized bed. Matutulog ba tayo sa isang kama? Baling niya kay Enzo. Kung hindi ka komportable, pwede ako sa guest room, Marge. Ano ka ba? Okay lang na tabi tayo, no? Mag-asawa na tayo, di ba, mister? At saka, paano kapag biglang pumasok dito si Erin tapos wala ka? Baka isipin pa niya na mag-aaway ang mommy at daddy niya. Saka ang lawak nitong kama, oh. Kahit yata 5 tao kasya dito eh. Tipid nang ngumiti si Enzo. Okay then, you can sleep now. Magsashower lang ako. Anito bago siya iwan para dumiretso sa walk-in closet. Nang mawala sa paningin niya si Enzo ay nahiga na nga siya. Teka, lalabas kaya siya ng nakatwalya lang? Makikita ko na kaya ang abs niya? Pili ang tanong niya sa isip habang nakatingin sa nakasarang pinto ng banyo. Kalahating oras ang lumipas, lumabas doon si Enzo. Subalit nakabihis na ito. Hindi ka pa natutulog, Marge? Tanong ng lalaki sa kanya habang pinapatayo ng tuwalya ang buhok. Hindi ba ako antok eh? Sinundan niya ito ng tingin hanggang sa maupo ito sa kabilang bahagi ng kama. Bakit Marge ang tawag mo sa akin? Ayaw mo akong tawaging Mrs.? Hindi napigilang tanong niya rito. Can I call you Mrs. kahit wala dito si Erin? Oo naman. Dapat nga yun para masanay tayo, di ba? Tumango ito. Okay, Mrs. Ngumisi siya. Ganyan nga, mister. Tumikim ito. Matulog ka na. It's already past 10. Ito na, susubukan ko. Good night, mister. Pumikit siya at pinilit na matulog. Subalit nang maramdaman ng paghiga ni Enzo ay napadilat siya. Akala ko tulog ka na. Baling ito sa kanya. Bahagyang nakangusong bumaling siya sa lalaki. Hindi pa rin mister eh. Ayaw pa akong dalawin ng antok. Ikaw maaga pa yata ang pasok mo sa ospital bukas. Matulog ka na. Yeah, I need to be at the hospital at 8 tomorrow. Eh di matulog ka na nga. Okay lang, sanay naman ako na late matulog. Kung sa bagay, doktor ka. Sanay na sa puyatan. Kumusta ang pagiging doktor mo? Tipid na ngumiti ito. It's a fulfilling job. Tipid naman ang sagot mo. Magkwento ka naman, mister. Akala niya itatanggihan siya nito. Subalit sa huli ay nagkwento ito. Napangiti siya habang nakikinig dito. Habang dumadami ang natutuklasan niya sa lalaki ay lalo siyang nahuhulog dito. Ikaw, kumusta ang dati mong trabaho? Tanong nito. Hay nako, sobrang toxic. Kung hindi lang malaking sahod, dati pa ako nag-resign. Nakakapagod at nakakasawang makipag-usap sa mga laging galit na customer. Feeling ko rin kada tapos ng duty ko, dudugo ang ilong ko sa kaka-English ko. Napansin niyang unti-unting napapangiti si Enzo habang nagsasalita siya. Sa halip na punahin yon ay nagpatuloy lang si Marge. Sa gitna ng pagkakwento niya, natigilan siya nang mapansin na nakatitig na sa kanya si Enzo. Bakit ganyan ka makatingin? Nagagandahan ka ba sa akin, mister? Pabirong tanong niya sa lalaki. Bahagya itong natawa. Ang confident mo rin, ano? Napakurap siya. Teka, tumawa ka. Well, yes. Alam mo, dapat lagi kang tumatawa at ngumingiti. Hindi mo ba alam na 10 times kang gumagwapo kapag ngumingiti ka? Tila naaaliw na nag-angat ng kilay si Enzo. 10 times? How can you say so? Is there a basis to that, Mrs.? Ay nako, nakalimutan kong doktor ka pala kaya gusto mo lahat ng bagay may scientific basis. Basta para sa akin, mas gwapo ka ng 10 times, okay? No explanation needed na.
Tumango ito at tila pinipigilang umiti. Okay, sige na, Mrs. Matulog na tayo. Ito na po. Good night ulit, Mister. Good night, Mrs. Ngumiti siya kay Enzo bago tumihaya at pumikit. Sa pagkakataong yun ay nakatulog na siya. Kinabukasan, pasado 6:00 na ng umaga nang magising siya. Wala na rin si Enzo sa tabi niya. Ano, Margarita? Sarapan ng tulog mo dahil si Enzo ang katabi mo kagabi? Panunuya sa kanya ng isang bahagi ng isip na ikinanguso niya. Naabutan niya si Enzo sa kusina. Patapos na itong magkape. Nakabihis na rin ito para sa pagpasok sa trabaho. Good morning, Mister. Morning, Mrs. Tipid ang ngiting bati nito. Papasok ka na sa trabaho? Ang aga pa. May emergency meeting ako kasama ang board of directors ng ospital, kaya kailangan ko nang umalis. Ikaw nang bahala kay Erin. Don't worry, ako nang bahala sa kanya. Just focus on your work, Doc Mister. Nakangiting sagot niya. Muli ay tipid ng umiti ito bago nagpaalam na rin sa kanya. Isang oras pag-alis ni Enzo ay naging abala na siya kay Erin. Mommy, ikaw ang maghahatid sa akin sa school? Tanong sa kanya ni Erin nang makitang nakabihis din siya. Oo, ako maghahatid sa'yo. Ako rin ang susundo sa'yo mamaya. Yay! I'm so happy, Mommy! Ipapakilala kita kay teacher at sa mga classmates ko. Masayang wika nito. Ay ma'am, baka pumawala naman ako ng trabaho niya na. Yung trabaho ko kay Erin, ginagawa niyo na. Pabiro subalit may pag-aalalang wika sa kanya ng yaya ni Erin. Huwag ka mag-alala, Ana. Hindi kasi sisantihin ng mister ko. Mabait yun. Napangiti siya matapos manggiti ng salitang mister. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na asawa na ang gwapong doktor. Pagdating sa eskwelahan ni Erin ay masayang ipinakilala siya nito sa teacher nito, maging sa ilang mga kaklase. 4 na oras ang nakalipas ay siya nga muli ang sumundo kay Erin sa eskwela. Mommy, let's visit Daddy at work. Wika sa kanya ni Erin habang nakasakay sila pa uwi. Naku Erin, baka busy ang daddy mo at hindi natin pwedeng istorbohin. Anya rito. Then we'll stay at his office. Sige na, Mommy. Teka, tawagan muna natin ng daddy mo kung pwede, okay? Pagkatapos sabihin yon ay inilabas niya ang cellphone para tawagan si Enzo. Marge? Bati ng lalaki mula sa kabilang linya. Hi, mister. Sorry sa istorbo. Itong si Erin kasi gustong puntahan ka namin sa ospital. Okay lang ba o hindi pwede? It's okay. May 2 oras akong bakante ngayon. Napangiti siya. Okay, see you, mister. Papunta na kami ng anak mo. See you, Mrs. Masaya si Erin nang sabihin niya rito na sa ospital sila didiretso. Habang nasa daan ay bumili sila ng cupcake na ayon kay Erin ay paborito nito at ng ama. Pagdating sa ospital, unang sumalubong sa kanila ang sekretarya ni Enzo. Hi, Miss Laura. This is my mommy. Pakilala sa kanya ni Erin sa sekretarya. Nice to meet you, ma'am. Totoo pala yung sinabi ni Doc na nagpakasal siya. Akala ko nagbibiro lang siya pero naalala ko hindi pala siya marunong mag-joke. Wika sa kanya ni Nora. Ngumiti siya sa babae bago tuluyang pumasok sa opisina ng asawa. Naabutan nila si Enzo sa mesa nito. Binitiwan nito ang binabasa at tumayo para salubungin sila. Hello, Daddy! Bati ni Erin sa ama. Hi, sweetheart. How was school? Bati ni Enzo sa anak. Binuhat nito si Erin at hinalikan sa pisngi. I'm good, Daddy. I introduced Mommy to my teacher and classmates. Talaga? Bumaling kay Marge si Enzo pagkatapos nitong ibaba ang anak. Hi, mister. Bati niya sa lalaki. Hello, Mrs. Ikaw palang sumundo kay Erin. Ngumiti siya. Oo, ako nang naghatid at sumundo sa kanya. By the way, bumili kami ng cupcakes. Sabi ni Erin gusto mo daw to. Kinuha sa kanya ni Enzo ang hawak na kahon pagkatapos ay ihinalikan siya sa pisngi. Thank you, Mrs. Napakurap siya at natulala bago nakabawi at muling ngumiti. Siyempre ayaw namin ng anak mo na magutom ka. Tipid ng ngumiti si Enzo bago sila giniya sa maliit na sala ng opisina. Habang binuksan nito ang dalang pagkain ay naupo sa kandungan niya si Erin. Erin, sweetheart, baka mabigatan sa'yo si Mommy. Don't sit on her lap. Marahang saway ni Enzo sa anak. It's okay, hindi naman kabigatan tong si Erin. Anya, at saka hindi man ako matangkad pero malakas ako, no? Kahit ikaw pang maupo dito sa akin, Daddy, okay lang. Tila naaaliw na nag-angat ng kilay si Enzo. Talaga? Oo nga, ayaw mong maniwala.
Halika dito, maupo ka sa akin, mister. No, I'm too heavy for you, Mrs. Daddy, how about mommy? Di ka ba nabigatan sa kanya? Ani Erin sa ama. Of course not, sweetheart. Then sit on his lap, mommy. Utos ni Erin kay Marge na agad umalis sa kandungan niya. Nakangusong bumaling siya kay Enzo. Tinapik naman ito ang kandungan. Come here, mommy. Sit on my lap. Seryoso ka ba? Napamaang na tanong niya. I am. Alam mo hindi ako marunong magbiro. Pigil ang ngiting lumapit si Marge kay Enzo at naupo sa kandungan ng asawa. Agad na nagwala ang puso niya, lalo na nang maramdaman niya ang kamay nito sa tiyan niya. Ang bango-bango ng asawa ko. Mabuti na lang mabango din ako. Anya sa isip. Si Erin, kayang-kaya ko si mommy, di ba? Wika ni Enzo sa anak na kaharap nila. Humagikik si Erin. Ang cute niyo po, Daddy, Mommy. Siyempre naman, baby. Nakangising sagot ni Marge kay Erin bago kumuha ng cupcake mula sa kahon at lumingon kay Enzo. Inilapit niya sa bibig nito ang cupcake. Mistero, tikman mo tong binili namin ng anak mo. Tumikim ito bago kinagatan ng cupcake. Ngumiti naman siya sa lalaki bago marahang pinunasan ng daliri ang sulok ng labi nito. Napalunok si Enzo. Pagkatapos ay bigla itong nasamit. Agad na umalis siya sa kandungan nito at inabutan ito ng tubig. Daddy, are you okay? Tanong ni Erin sa ama. Daddy is okay, nasamid lang. Sagot ni Enzo pagkatapos uminom. Sorry, nabigitan ka ata sa akin, mister. Nakangusong wika ni Marge. Hindi, nasamid lang ako. Kung hindi siya nabigatan, baka naman nagulat sa ginawa ko. Anya sa sarili. Kinuha niya ang baso ng tubig mula rito. Bumalik na rin siya sa tabi ni Erin. Pagkatapos nilang kumain ay pumasok ang sekretarya ni Enzo para ipaalala ang rounds nito sa mga pasyente. Mauna na kami ni Erin. Ani Marge sa lalaki. No, you stay here. 2 oras na lang ako dito sa ospital. Hintayin niyo na ako. Wika ni Enzo. Habang abala si Erin sa hawak ng laruan ay abala naman siya sa panonood kay Enzo. Muntik na siyang matulala nang isiot nito ang white coat nito. Diyos ko, may igagwapo pa pala siya. Ani sa sarili. Marge? Untag sa kanya ng asawa. Tumikhim siya at ngumiti. Mas gwapo ka pa pala, mister, kapag suot mo yung white coat mo. Napansin niyang bahagyang namula ang mukha nito. Thank you. Sige na, balik ka na sa trabaho. Dito lang kami ng anak mo. Pag-alis ni Enzo ay naging abala sila ni Erin sa homework nito. Pagkatapos nilang matapos ang assignment nito, ay bumalik ito sa paglalaro hanggang sa makabalik si Enzo. Sabalik sa halip na dumiretso sa bahay, ay nagpa siya ang mag-ama na dumaan sa mall. Doon na rin sila naghapunan. Kain ng mabuti, Erin. Ani Marge sa bata. Yes po, Mommy. Nakangiting sagot nito sa kanya bago sumubo ng pagkain. Gumanti siya ng ngiti rito pagkatapos ay bumaling kay Enzo. Ikaw din, mister. Kumain ka ng marami. I'm sure nagutom ka sa dami ng pasyente mo. Thank you, Mrs. Ikaw din, kumain ka. Anito na ipinaglagay pa siya ng pagkain sa plato niya. Lihim naman siyang kinilig sa ginawa nito. Sa mga sumunod na araw ay ganoon ang routine niya sa buhay ng mag-ama. Siya ang naghahatid at sumusundo kay Erin sa school. Pagkatapos ng klase nito, ay madalas na sa ospital sila dumidiretso. Kapag abala si Enzo sa pasyente nito ay doon sila nagpapalipas ng oras sa opisina nito. Habang lumilipas ang mga araw ay lalo siyang napapalapit at napapamahal sa mag-ama. At masaya rin ang puso niya dahil ramdam niya na napapalapit din sa kanya si Enzo. Sa katunayan, pansin niya ang pagiging maasikaso nito sa kanya at madalas na pagngiti. Araw ng Sabado, walang trabaho si Enzo kaya nagpa siya silang ipasyal si Erin. Nagpunta sila sa zoo. The elephant is so big and the giraffe is so tall in person, Mommy and Daddy. Namamanghang wika ni Erin habang binabanggit ang mga hayop na nabisita nila. Where do you want to go next, Erin? Tanong ni Enzo sa anak. Reptile section, Daddy. I want to see big lizards. Napalunok si Marge sa sinabi ni Erin. Are you okay, Marge? Baling ni Enzo na napansin ang reaksyon niya. Oo naman. Mabilis na sagot niya bago ngumiti. Kahit ang totoo ay bigla siyang kinabahan. Takot kasi siya sa butiki, lalo na sa malaking variant niyon tulad ng bayawak. Pagdating nga sa reptile section ng zoo ay namutla siya nang makita ang bayawak mula sa transparent glass wall.
Wow, look at those lizards. It's so big. Look, Daddy, Mommy. Napahinto si Erin nang bumaling sa kanya. Mommy, are you okay? Agad na bumaling sa kanya si Enzo. Mrs., what's wrong? Hinawakan nito ang mukha niya. Bakit namumutla ka? Takot ako sa bayawak. Sa sinabi niyang yun ay agad siyang inilayo ni Enzo sa reptile section. Dinala siya ng mag-ama sa malapit na bench. Hey, malayo na tayo sa reptile section. Masuyong wika sa kanya ni Enzo habang hawak ang pisngi niya. Hinaplos nito yon. Napalunok siya kasabay ng dahan-dahang pagbuti ng pakiramdam. Don't worry, okay na ako. Mommy, I'm sorry. Di ko alam na scared ka pala sa lizard. Kagat ang labing wika ni Erin. Ngumiti siya rito. It's okay, baby. Okay na si Mommy. Talaga po? Oo. Kiss mo na lang ako para lalaw ako maging okay. Itinuro niya ang pisngi. Mabilis na hinalikan siya ni Erin. Pagkatapos ay bumaling ito sa ama. Daddy, kiss mo rin si Mommy. Nakangusang bumaling si Marge kay Enzo. Oo nga, kiss mo rin ako, Daddy. Mapungay ang matang tumapat ang labi nito sa kabilang pisngi niya. Nagwala ang puso niya at hindi yun dahil sa takot. Please don't scare us next time. Masuyong wika ni Enzo. Nag-alala kami ni Erin. Lalo nagwala ang puso niya sa malambing na boses ng asawa. Sorry, nakita ko kasi na excited si Erin kaya hindi ko na sinabi na takot ako sa bayawak. Mommy, it's okay if I don't see lizards. I don't want you to get scared. They're ugly anyway. Wika ni Erin sa kanya. Napangiti siya kay Erin. Bago siya makasagot ay hinawakan naman ni Enzo ang kamay niya. Erin is right. Next time, tell me if you're not comfortable with something, Mrs. Umiti siya sa mag-ama. Sorry kung pinag-alala ko kayo, but I'm okay now. Really, Mommy? Oo naman. Effective ang kiss niyo ni Daddy eh. Come on, let's just eat. Sa huli ay wika ni Enzo. Nagtungo sila sa cafe sa loob ng zoo. Parehong ice cream ang in-order ng mag-ama habang banana split ang kanya. Mommy, masarap ba yan? Tanong ni Erin, nakatingin sa pagkain niya. Masarap, tikman mo. Kumutsara siya ng kinakain at isinubo rito. Sarap nga po. Nakangiting wika ng bata matapos dunukin ng pagkain. Gusto mo ring tikman, mister? Baling niya kay Enzo. Tila naaaliw ng umiti ito. Hindi ako mahilig sa saging. Talaga? Kung sa bagay, may saging ka na. Napakurap si Enzo. Habang natutok naman niya ang bibig sa nasabi niya, nakalimutan niyang nasa tabi nila si Erin. Namula ang mukha niya bago napasubo ng kinakain. Dahil doon ay bigla siyang napaubo. Mabilis na inubutan siya ng tubig ni Enzo. Mommy, okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Erin. Oo, okay lang ako. Tumikhim siya at ngumiti. Dahan-dahan sa pagkain, Mrs. Ani Enzo. Masuyo nitong pinunasan ang sulok ng labi niya. Napanguso siya kasabay ng pag-iinit ng pisngi. Nagwala rin ang puso niya sa pag-aasikaso ni Enzo. Kasi naman... Kasi naman ano, Mrs.? Wala, sorry sa nasabi ko. It's okay, Mrs. Anito bago bahagyang natawa. Bakit natawa ka? You're cute. Nagwala na naman ang puso niya. Totoo ba? Kita ko? Hindi ako marunong mambola, Mrs. Lumabi siya. Pero cute lang? Hindi maganda? Matagal ko nang alam na maganda ka. Pero ngayon ko lang na-realize na cute ka rin pala. Lumaki ang ngiti niya sa narinig. Ikaw naman ang nakangiti ngayon. Puna ni Enzo sa kanya. Siyempre, sinabihan mo akong maganda at cute. Paano hindi ako mapapangiti? Ikaw din naman napangiti ka nung sabihan kita na gwapo ka. Katwiran niya na mahinang ikinatawa nito. Pagkatapos nilang mamasyal sa zoo ay dumiretso sila sa mall para mag-shopping. Nagyaya din si Erin sa arcade. Gabi na nang makauwi sila sa bahay. Pagod si Erin kaya agad na itong dumiretso sa silid kasama ang yaya nito. Pagkatapos namang maligo ni Marge sa silid niya, ay dumiretso siya sa master's bedroom. Naabutan niya si Enzo na bagong ligo rin at nagpapatuyo ng buhok habang nakaupo sa isang bahagi ng kama. Sinilip ko si Erin bago nagpunta dito. Tulog na ang anak mo, napagod talaga. Wika niya kay Enzo nang maupo sa tabi nito. Ikaw, hindi ka napagod? Tanong ng lalaki.
Sanay ako sa lakaran. Ikaw ba, Doc? I'm good. Ang saya ni Erin kanina sa arcade, lalo na nung naglaro kayo ng basketball shooting. Ang galing mo mag-shoot ng bola eh. Hindi naman, Mrs. Chamba lang yun. Natawa siya. Asus, ang humble talaga. Ngumiti ito sa kanya. Thank you for making Erin extra happy, Marge. Ngumiti siya pabalik. Hindi lang dahil sa akin kaya masaya ang anak mo. Ikaw ang dahilan, Enzo. Kasi mabuti kang ama sa kanya. Sana lahat ng tatay tulad mo. Tumikhim ito. Your father, you don't know anything about him? Wala. Pagkatapos niyang mabuntis yung nanay ko, iniwan niya at hindi pinanagutan. Ang sabi ng nanay ko sa akin noon, nasa Cebu siya at may sariling pamilya doon. Wala na akong interes na makilala pa siya. Ayos lang naman ako kahit mag-isa na lang ako sa buhay ngayon. Ngumiti siya kay Enzo. Kaya nakakahanga yung tulad mo, Enzo. Maraming lalaki kasi ang tumatakas sa responsibilidad nila. Pero hindi ka ganun. Hinawakan nito ang kamay niya. Hindi ka naman mag-isa na sa buhay, Marge. Nandito kami ni Erin. Napangiti siya kay Enzo. Gumanti ng ngiti ang lalaki bago napatitig sa kanya. Naghinang ang mga mata nila hanggang sa bumaba ang tingin nito sa labi niya. Napagtanto niya na hahalikan siya ng lalaki. Subalit biglang bumukas ang pinto at iniluwa si Erin na umiiyak. Erin, baby, what's wrong? Nag-aalalang tanong ng lalaki sa anak. Nagising ako, Daddy. There's a monster in my dream. Shh, stop crying, baby. It's just a dream, okay? Alo ni Enzo sa anak. Erin, sweetheart, it's just a dream. Monsters aren't real. And Daddy and Mommy are here to protect you, okay? Wika naman ni Marge. Pagkatapos tumahan ni Erin ay nag-angat ito ng tingin sa kanila. Can I sleep here tonight? Gusto ko kayo katabi ni Mommy, Daddy. Of course, mabilis na sagot ni Marge sa bata. Nang gabing yun ay magkatabi silang natulog sa malawak na kama ni Enzo. Sa halip na unan ay si Erin ang nakapagitna sa kanila ng asawa. Kinabukasan ay nauna siyang nagising sa mag-ama. Habang tulog pa ang dalawa ay inilabas niya ang cellphone at nakangiting kinunan ng larawan ang mga ito. Habang lumilipas sa mga araw, ay lalo pa siyang napapalapit sa mag-ama at lalo pang inookupan ni Enzo ang espasyo sa puso niya. Sa sumunod na mga araw, nalaman niya mula kay Manang Salome na nalalapit na ang kaarawan ni Enzo. Ipaganda po natin si Enzo, Manang. Anya sa matanda nang malaman niyang bihira magselebra ng kaarawan si Enzo. Isang araw bago ang kaarawan ng lalaki, nagplano si Marge at Erin na sorpresahin ng ama nito. Sa halip na puntahan sa ospital si Enzo pagkatapos ng klase ni Erin, ay dumiretso sila ng uwi ng bahay upang mag-bake ng cake. This is perfect, Mommy! Masayang wika ni Erin nang matapos nilang lagyan ng disenyo ang chocolate cake na ginawa nila. Siyempre naman, gawa natin to eh. Now let's keep this a secret from Daddy, okay? Masayang tumango ang batang babae. Pagkatapos itago ang cake sa ref ay nanood sila ng TV ni Erin. Paggabi na nang dumating si Enzo mula sa trabaho. Daddy, pwede sa akin muna tabi si Mommy tonight? Ani Erin sa ama habang naghahapunan sila. Nakangusang bumaling si Marge kay Erin. Napag-usapan nila yon dahil plano nilang sorpresahin si Enzo bukas ng umaga. Of course, baby. Pero si Mommy lang ang gusto mong katabi. Ayaw mo kay Daddy? Ani Enzo sa anak. Sorry, Daddy. Si Mommy muna tonight. Bumaling siya kay Enzo. Sorry, mister. Magbabanding muna kami ni Erin. Mag-isa ka muna mamaya. Ngumiti ito. Alright. I guess Daddy will sleep alone tonight. 2 oras pagkatapos maghapunan ay nagpaalam sila ni Erin kay Enzo. Good night, sweetheart. Ani Enzo sa anak. Pagkatapos nitong halikan ng anak ay bumaling ito kay Marge. Good night, Mrs. Good night, mister. Ngumiti ito at hinawakan ang braso niya, bago siya hinalikan sa sulok ng mga labi. Hindi magkamayaw ang puso niya sa kilig. Kinabukasan ay maaga niyang ginising si Erin. Come on, Erin, wake up. Marahang wika niya sa bata. Pupungas-pungas ito nang bumangon, subalit nang ipaalala niya ang birthday ng ama ay agad itong nabuhayan. Hawak ang ginawa nilang cake ay nagtungo sila sa master's bedroom. Tulad ng inaasahan nila, dahil wala pang 6:00 ng umaga ay nasa kama pa si Enzo. Daddy, wake up po! Marahang pagising ni Erin sa ama.
Mahinang umungo si Enzo bago dumilat ang mga mata. Erin, anong ginagawa mo dito? Bakit gising ka na? It's your birthday, Daddy! Happy birthday! Masayang wika ni Erin sa ama. Pagkatapos sabihin yun ni Erin ay lumapit si Marge na mag-ama dala ang hawak na cake. Happy birthday, Daddy! Bati niya kay Enzo. Napabangon si Enzo. What is this? Tila hindi makapaniwalang tanong nito. We want to surprise you, Daddy! Ani Erin sa ama. Napanggisi naman si Marge. Kaya hindi kami nagpunta kahapon sa ospital, ginawa kasi namin tong cake. Kaya rin sa kwarto ako ni Erin natulog kasi may plano kaming gumising ng maaga para dito. Inilapit niya rito ang cake. Come on, blow the candle na, mister. Yes, Daddy. But close your eyes and make a wish muna, ha? Ani Erin. Bahagyang natawa si Enzo bago pumikit at hindi pa ng kandila. Nang dumilat ito ay napansin ni Marge na bahagyang namumula ang mga mata nito. Niyakap ni Erin ang ama. I love you, Daddy. Happy birthday. I'm so thankful that you're my daddy. You're the best daddy in the whole world. I love you, sweetheart. You're the best thing that ever happened to me. Masuyong sagot ni Enzo sa anak. Ibinaba ni Marge ang hawak na cake sa side table nang mag-init ang sulok ng mga mata niya sa eksena. Pagkatapos halikan sa pisngi ni Enzo ang anak ay bumaling ito sa kanya. Mrs., bakit nakatayo ka lang? Come here. Naupo siya sa kama kaharap ng mag-ama. Daddy, how about Mommy? You love Mommy too, right? Ani Erin sa ama. Of course. Sagot ni Enzo sa anak bago masuyong bumaling kay Marge. Hinawakan nito ang kamay niya. I love you, Mrs. Thank you for doing this. Kahit na alam niyang sinabi lang yun ni Enzo dahil sa anak, ay nagwala pa rin ang puso niya. I love you too, mister. Happy birthday. Daddy, kiss Mommy. Masayang wika ni Erin. Bago pa siya makapag-react ay hinapit na siya ni Enzo at hinalikan sa mga labi. Pagkatapos ay niyakap silang dalawa ni Erin. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Masuyong wika ni Enzo. Ilang sandali silang nanatili sa kama bago sila lumabas ng silid. Pagdating sa baba ay binati rin si Enzo ni Manang Salome at ng mga kasambahay. Habang nag-aalmusal ay tinikman nila ang birthday cake na ginawa nila. Sarap ba, Daddy? Tanong ni Erin sa ama. Ang sarap. Ang galing ng dalawang baby ko. Nakangiting sagot ni Enzo. Natawa si Erin habang kiniliti naman ang puso ni Marge. Galing naman mambola ng daddy mo, Erin. Hindi ako marunong mambola, ah. Sagot ni Enzo. Umuso ito at sinubuan si Marge tulad ng ginawa nito sa anak. Ikaw yung may birthday pero kami ni Erin ang sinusubuan mo. Anya sa asawa. Like I said, pareho ko kayong baby ni Erin. Sagot ni Enzo na lalong nagpadoble sa kilig niya. Pagkatapos mag-almusal ay nagpaalam si Enzo dahil may trabaho ito ng araw na yon. I'm sorry, may pasok sa work ngayon si Daddy. Pero maaga akong uwi. We'll celebrate today. Anito sa kanila ni Erin. Maaga ka talaga umuwi kasi maghahanda si Manang. Ani Marge kay Enzo. Really? Yes, nasabi kasi ni Manang na hindi ka daw lagi nagsiselebrate ng birthday mo. Syempre hindi na yun pwede ngayon. We need to celebrate every birthday, mister. Masuyong wika niya. Okay, sige. Uuwi ako ng maaga. Tulad nga ng sinabi ni Enzo, pagdating ng 4:00 ng hapon ay nakauwi na ito. This is for you, Daddy! Ani Erin at nakangiting inabot dito ang regalo sa ama. Maging sinama ng Salome ay nagbigay din ng mga simpleng regalo sa amo ng mga ito. Syempre may gift din ako sa'yo. Wika ni Marge sa lalaki nang lapitan ito. Inabot niya kay Enzo ang kahon. Nang buksan nito yon ay tumambad sa kanya ang isang necktie. Simple lang yan pero sana magustuhan mo, mister. Thank you, Mrs. This will be my favorite necktie from now on. Asahan mong lagi ko itong isusuot. Sagot nito sa kanya. Gumanti siya ng ngiti. Pagkatapos nilang batiin si Enzo ay nagsalo-salo sila sa mga pagkaing inihanda ng mga kasambahay. Nang gabing yon ay maaga nakatulog si Erin dahil maaga itong nagising. Sana naging masaya ka ngayong birthday mo. Ani Marge kay Enzo nang mapag-isa sila sa master's bedroom. It was the best birthday I had in my life, Mrs. Masuyong sagot nito sa kanya. Talaga? Yes, and thank you for doing this. Thank you for making this day the best one. You're welcome. Gusto namin ni Erin na maging espesyal tong araw mo.
I won't forget this day. Masuyo itong ngumiti sa kanya. Parang kailan lang ang mahal ng ngiti mo, tapos ngayon madalas ka nang ngumiti. Bahagyang umangat ang kilay nito. Sabi mo kasi 10 times akong gumagwapo kapag nakangiti. Totoo naman. So, gusto mong mas gwapo ka lagi kaya laging nakangiti ngayon? Gusto ko 10 times ako mas gwapo sa mga mata mo. Lumapit pa sa kanyang lalaki. Masuyo nitong hinawakan ang mukha niya. Thank you, Mrs. Salamat sa pagdating mo sa buhay namin ng anak ko. Alam mo, kanina ka pa nagti-thank you. Bakit hindi na lang kiss ang ibigay mo? Pabirong sagot niya. Hindi niya inaasahan na seseryosohin nito ang sinabi niya dahil hinapit siya nito at siniil ng halik. Nabigla man siya ay walang pag-aalinlangan niyang tinugon ang halik nito. Wala sa sariling ikinawit niya ang kamay sa batok nito kasabay ng paglalim ng halik nito. Hanggang sa mapahiga sila sa kama at mauntog ang ulo niya sa headboard niyon. Hey, are you okay? Nag-aalalang tanong ni Enzo. Masuyo nitong hinawakan ang parte ng ulo niyang nauntog. Okay lang, hindi naman masyadong masakit. Mula sa ulo niya ay bumaba ang kamay nito sa labi niya. Subalit sa halip na muli siyang halikan ay tumikim ito. Ang mabuti pa, matulog na tayo. Humuso siya at ngumiti. Mabuti pa nga. Tanging nasagot niya. Sa unang pagkakataon ay tila hindi niya alam ang sasabihin kay Enzo. Pakiwari niya ay nawalan siya ng kakayahang mag-isip dahil sa halik nito. Yun ang unang beses na hinalikan siya ni Enzo na wala sa harap nila ang anak nito. Ibig sabihin ba nito, gusto niya talaga akong halikan? Konklusyon niya sa isip. Sa ideyang yun ay nagwala ang puso niya sa tuwa. Good night, Mrs. Wika ni Enzo. Naramdaman niya ang pagdampi ng mga labi nito sa noo niya bago ito nahiga sa kama. Humarap siya sa asawa at ngumiti. Good night din, mister. Kinabukasan, nagising si Marge na may nararamdaman siyang kamay na nakahawak sa mukha niya. Kahit nakapikit siya ay alam niyang si Enzo yon. Kabisado niya ang kamay nito. At sino pa ba ang kasama niya sa silid na yon kung hindi ito lamang? Sa halip na dumilat, hinayaan niyang hawakan siya ng lalaki. Subalit nang hindi na siya nakatiis ay dumilat na siya at ngumiti sa lalaki. Hi, good morning. Napakurap ito at binawi ang kamay niya. Kanina ka pang gising, Mrs. Bakit hawak mo ang pisngi ko? Ikaw nagagandahan ka sa akin, no? Lalo siyang napangiti nang mapansin na namula ang mukha ni Enzo. Come on, mister. Okay lang yan. Ako rin naman gwapong-gwapo sa'yo sa umaga. Lalo na kapag magulo yung buhok mo. Ngumiti ito. You're pretty in the morning, Mrs. Nag-init ang mga pisngi niya. Talaga, mister? Do you mind if I kiss you again? I don't mind. Subalit bago pa maglapat ang mga labi nila ay biglang bumukas ang pinto at pumasok si Erin. Mommy, Daddy, good morning! Pigil ang tawang nag-angat si Marge ng kilay kay Enzo. Siguro mamaya na lang kasi nandito yung anak mo. Ngumuso si Enzo at bumangon para batiin ang anak. Ang aga naman nagising ng baby namin. Maaga ako natulog, Daddy. How about you, Mommy, Daddy? Bakit late kayo? Did you make a baby last night? Namilog ang mga mata nila sa narinig. Samantalang napaubo naman si Enzo. Magkakaroon na ba ako ng baby brother or sister? Inosenteng tanong pa ni Erin. Gusto mong magkaroon ng kapatid, Erin? Pabirong tanong niya sa bata. Of course, Mommy. Para mas masaya ang family natin. Promise po, I will be a good sister. Not yet, Erin. It will happen kapag ready na si Mommy, okay? Ani Enzo sa anak. For now, ikaw muna ang baby namin. Okay, Mommy, Daddy. Dahil linggo't walang pasok si Enzo sa trabaho, ay nagtagal sila sa silid nito. Pagkatapos nilang mag-almusal ay nagsimba sila bago dumiretso sa mall. Habang nasa isang ice cream shop sila sa mall, ay may tumawag kay Enzo mula sa trabaho. Nag-excuse ito para sagutin yon. What do you want to order? Tanong ni Marge kay Erin nang maiwan sila sa loob ng shop. I want chocolate, Mommy. Habang nagtitingin sila ni Erin sa menu, ay isang lalaki ang lumapit sa kanila. Nalingon na ni Marge si Alex, dati niyang katrabaho at naging mandiligaw. Marge, ikaw nga yan. Nakangiting bati sa kanya ni Alex. Hi, Alex. Ganting bati niya sa lalaki. Mommy, who is he? Tanong ni Erin sa kanya. Bumaling si Alex sa bata at kumunot ang noo sa pagtataka. Mommy,
Anak mong batang to, Marge? Parang ganun na nga. Anak siya ng asawa ko. Muling bumahid ang gulat sa mukha ng dating katrabaho. May asawa ka na? Oo, meron na. Alex, this is Erin. Sweetheart, this is Tito Alex, dating katrabaho ni Mommy. Formal na pagpapakilala niya sa dalawa. Palakaibigang ngumiti si Erin sa lalaki. Hello po! Hi Erin, ang ganda mo naman. Nakangiti ring sagot ni Alex. Napangisi naman si Marge. Siyempre, mana sa akin eh. Oo naman, ikaw pa ba? Natawa si Alex bago sumulyap sa suot na relo. Sige Marge, mauna na ako. Dumaan lang talaga ako dito dahil nakita kita. Mag-ingat ka palagi. Ngumiti siya sa lalaki habang kumuway naman si Erin. Kasabay ng pag-alis ni Alex ay siya namang pagdating ni Enzo. Sino yung lalaking yun? Kunot noong tanong ni Enzo habang nakasunod ang tingin sa papalayong lalaki. Si Alex, dating katrabaho ko. Sagot ni Marge. Mommy's friend is kind, Daddy. Sabi niya pretty ako just like Mommy. Wika ni Erin sa ama. Sa sinabi ng anak ay lalong lumalim ang kunot sa noon ni Enzo. Kaibigan mong lalaking yun? Dating katrabaho nga at saka dating nanligaw din sa akin. Really? Seryosong tanong nito. Napanguso siya. Teka, nagsiselos ka ba? Sos, wag. Di hamak na mas gwapo ka dun, no? Saka hindi ko yung type, kaya nga hindi ko sinagot eh. Really? Mas gwapo ako dun? Oo naman, mas gwapo ka. Itanong mo pa sa anak mo. Of course, Daddy, mas gwapo ka po. Saka ikaw ang love ni Mommy. Oo nga, Daddy, ikaw yung love ko. Malambing na sang-ayon ni Marge sa sinabi ni Erin. Sa sinabi niyang yon ay napanguso si Enzo at tila pinipigilang mangiti. Parang asaya niya nung sinabi ko na love ko siya. Tapos hindi niya itinanggi na nagsiselos siya. Ibig sabihin nagselos nga siya. Anya sa isip. Nagdiwang ang puso niya sa laman ng isip. Habang lumilipas ang mga araw ay lalong nararamdaman ni Marge na tila totoo talagang mag-asawa sila ni Enzo at hindi lang sa papel ang kasal nila. Kahit na kasi hindi nila kasama si Erin, ay hindi nagbabago ang trato ni Enzo sa kanya. Pakiramdam ni Marge ay wala nang ikakasaya pa ang puso niya. Ramdam niya kasi na totoong nahuhulig na ang loob sa kanya ni Enzo. Araw ng Martes, sa halip na magpunta sa ospital ay dumiretso sila ng uwi ni Erin pagkatapos niya itong sunduin sa eskwela. Ayon kasi kay Enzo ay sunod-sunod ang meeting nito ng araw na yon, bukod pa sa mga pasyente nito. Pagdating nila ni Erin mula sa eskwela ay isang babae ang nadatnan nila sa sala ng bahay. Mommy, we have a visitor? Mahinang tanong sa kanya ni Erin. Bago pa makasagot si Marge sa bata ay humarap sa kanilang babae. Nakakunot ang noo ni Marge nang mapagtanto na kamukha ng bisita nila si Erin. Lumapit sa kanilang babae at huminto sa harap ng bata. Pagkatapos ay biglang nayakap nito ang bata. Erin, anak, ang laki mo na. Wika ng babae habang yakap-yakap si Erin. Napamaang si Marge sa narinig. Bago pa siya makapag-react ay humiwalay si Erin sa babae. I don't know you, miss. Erin, ako to, ang mommy mo. Mangiyak-ngiyak na wika ng babae sa bata. No, you're not my mommy. Mommy Marge is my mommy. Sumulyap kay Marge ang babae bago ibinalik ang tingin kay Erin. No, Erin, I'm your real mommy. I'm the one who gave birth to you. You didn't know me because I left you with your daddy when you're still a baby. No, you're a liar. My real mommy is already dead. Sigaw ni Erin sa babae bago ito tumakbo paakyat sa ikalawang palapag. Nabigla man si Marge sa nangyari ay nagmamadali niyang sinundan si Erin. Naabutan niya ito sa silid nito. Hey, sweetheart. Masuyong wika niya sa bata nang tabihan ito sa kama. Bumaling sa kanya si Erin. Mommy, that woman, hindi totoong sinabi niya, right? She can't be my real mommy because my real mommy is already in heaven. Daddy said she's already in heaven. That woman is a liar. Sa halip na sagutin ang tanong nito ay masuyo niyang hinawakan ang mukha nito. Shh, stop crying, sweetheart. But she's not my real mommy, right? Daddy won't lie to me. Hindi siya agad sumagot kay Erin. Ang alam niya ay patay na ang ina nito. Subalit hindi niya maikaila ang malaking pagkakahawig ni Erin sa babae. Maging ang ekspresyon sa mukha nito nang makita nito si Erin. Isa pa, hindi makakapasok ang babae sa bahay kung hindi ito kilala ni Manang Salome.
Kinagat niya ang ibabang labi at patuloy na inalo si Erin. Ilang sandali pa'y may kumatok sa silid. Sandali niyang iniwan si Erin para buksan yon. Tumambad sa kanya si Enzo na tila nagmadali sa pag-uwi. Si Erin. Nag-aalalang tanong nito. Napalunok siya. Nasa loob. Yung babaeng naabutan namin. Sino siya, Enzo? Totoo ba yung sinabi niya na siya ang totoong nanay ni Erin? Tumango sa kanya ang kaharap. Oo, siya ang ina ni Erin. Tila napapaos na sagot nito. Akala ko ba patay na ang nanay ni Erin? Masuyo nitong hinawakan ng braso niya. I will explain to you later, Mrs. I need to talk to Erin first. Tumango siya kay Enzo bago ito hinayaang pumasok sa loob ng silid. Siya naman ay lumabas at iniwan ng mag-ama. Pagbaba niya, wala na ang ina ni Erin. Tanging si Manang Salome ang naabutan niya sa sala. Manang, nasan yung babae kanina? Yung nanay ni Erin? Tanong niya sa matanda. Pinaalis muna ni Enzo Marge. Sa ibang araw na lang daw sila mag-uusap. Wala naman kasing pasabi ang pagpunta ng babaeng yun dito. Akala ko po patay ng nanay ni Erin. Dating nobya ni Enzo yang si Rika, ang nanay ni Erin. Naghiwalay sila na hindi alam ni Enzo na nabuntis niya si Rika. Isang araw nagpunta na lang dito si Rika na dala si Erin. Iniwan niya kay Enzo ang bata dahil pupunta daw siya ng Amerika kasamang Amerikanong nobyo niya. Pagkatapos tanggapin ni Enzo ang bata, yun na rin ang huling beses na nagkita sila ni Rika. Kahit pangungumusta kay Erin ay wala kaming narinig mula kay Rika. Nung nagsimulang maghanap si Erin ng ina, sinubukang kontakin ni Enzo si Rika. Pero sabi niya wala na siyang pakialam kay Erin at wag nang kontakin pang muli. Kaya itinuring ni Enzo na patay na si Rika. At dahil yun ang sinabi niya kay Erin para hindi masaktan ng bata sa katotohanan na kinalimutan na siya ng ina niya. Kaya nagulat ako nang biglang sumulpot si Rika. Nandito na raw siya sa Pilipinas dahil hiwalay na siya sa asawa niya. At ngayon ay gusto na niyang makilala si Erin. Napalunok si Marge nang maproseso ang mga sinabi ng matanda. Paano kapag tinanggap ni Enzo ang nanay ni Erin sa buhay nilang mag-ama? Ibig sabihin, tapos na rin ang kasunduan namin ni Enzo. Hindi na nila ako kailangan sa buhay nila. Wika niya sa isip. Tila'y tinusok ang puso ni Marge sa realisasyong nabuo sa isip niya. Bakit ngayon pa siya bumalik? Kung kailan nararamdaman ko na nahuhulog na rin sa akin si Enzo. Hindi niya alam kung gaano siya katagal naghintay kay Enzo hanggang sa matanaw na niya ang pagbaba ng lalaki mula sa ikalawang palapag. Si Erin, tanong niya kay Enzo nang makalapit sa kanya. Nakatulog. I left her in her room. Hinawakan nito ang kamay niya. Let's talk, Mrs. Tipid nang umiti siya kay Enzo bago nagpatianod siya dito patungo sa hardin ng bahay. Naikwento na sa akin ni Manang Salome yung tungkol sa inyo ng nanay ni Erin. Kung bakit nagsinungaling ka na patay na siya. Wika niya sa lalaki. Bumuntong hininga si Enzo at muling inulit ang mga sinabi sa kanya ni Manang Salome. I'm sorry, Marge. Nakalimutan kong sabihin sa iyo ang katotohanan tungkol sa ina ni Erin. Nung una, hindi ko sinabi sa iyo dahil natatakot akong baka banggitin mo yun sa anak ko. But later on, I plan to tell you about it. Pero kapag may pagkakataon akong sabihin sa iyo, nakakalimutan ko. Kapag kasi nakakaharap kita na tayong dalawa lang, nakakalimutan kong ibang bagay. Napakorap si Marge sa huling sinabi nito. Subalit bago pa siya makapagsalita ay nagpatuloy na ito. Last night, Rita contacted me. Ipinaalam niya sa akin na nandito na siya sa Maynila at gusto niyang makilala si Erin. Ayoko man pero hindi ko naman pwedeng ipagdamot ang anak ko. After all, siya pa rin ang ina ni Erin at may karapatan siya sa anak namin. Kaya sinabi ko kay Rika na maghintay siya dahil kailangan ko pang makausap ang anak ko. Pero nagulat ako nang tumawag si Manang Salome kanina at sabihin na nandito si Rika. Si Erin, kumusta? Naipaliwanag mo na ba sa kanya ang lahat? Nag-aalalang tanong niya. Marahang tumango si Enzo. I tried to explain everything to her. And thankfully, she slowly understood why I lied to her. Hindi siya nagalit sa akin. Marahan siyang umiti. Matalinong anak mo, Enzo. Bukod sa mahal ka niya, alam niya na mahal mo siya, kaya hindi siya magagalit sa'yo. Ngumiti si Enzo. Thank you, Mrs. At salamat dahil hindi mo iniwan si Erin kanina. Tipid nang ngumiti siya bago napalunok. Kailan tayo magpa-file ng annulment? Agad ng pagkunot ng noo ni Enzo. What are you talking about, Mrs.? Bumalik na ang nanay ni Erin, hindi ba?
Ibig sabihin, tapos na ang pagiging temporary mommy ko sa kanya. Kailangan na rin nating maghiwalay. Hinawakan ni Enzo ang dalawang kamay niya. Hindi ko ipagkakait si Erin sa ina niya. Pero hindi ibig sabihin nun, tinatanggap ko siya sa buhay naming mag-ama. Sinalubong nito ang mga mata niya. Hindi tayo maghihiwalay, Mrs. Mahal kita. At alam kong ganun din ang nararamdaman mo sa akin. Tila huminto ang tibok ng puso niya sa narinig. Teka, mahal mo ako? I liked you the first time I saw you, Marge. Inalok kita na maging nanay ni Erin dahil bukod sa gusto ka ng anak ko, una pa lang gusto na rin kita. Yun ang unang beses na naramdaman ko yun sa isang babae. Kaya alam kong ikaw ng babaeng ihaharap ko sa altar. Nang magpakasal tayo, ang totoo, wala na akong planong makipaghiwalay pa sa'yo. I plan to make you fall in love with me during our marriage, Mrs. Seryoso ka bang may nararamdaman ka sa akin una pa lang, Enzo? Ni hindi mo nga akong iningitian eh. Ayoko mahalata mo na gustong-gusto kita. So pakipot ka ganun. Bahagya itong natawa. Nung nararamdaman ko na nahuhulog ka na sa akin, hindi ko na napigilan ng sarili ko na unti-unting ipakita sa'yo ang nararamdaman ko. Sus, mali ka, mister. Una pa lang gusto na kita. Plano ko nga na paibigin ka habang kasal tayo. Pero yun pala, pareho lang tayo ng plano. I'm glad to know that, Mrs. Masuyo nitong hinaplos ang mukha niya. I love you, Margarita. Thank you for coming and giving color to my boring life. Akala ko kumpleto na ang buhay ko sa piling ni Erin. Hanggang sa makilala kita. Ikaw ang kumumpleto sa buhay naming mag-ama. Gusto kong linawin sa'yo na hindi tayo maghihiwalay. You are already a part of me and my daughter's life forever. Mahal din kita, Enzo. Kayong dalawa ni Erin. At pangako, hindi ako aalis sa tabi niyo. Good, dahil hindi ka na makakawala sa akin, Mrs. Sagot nito bago siya siniil sa isang matamis na halik. Nagsalo sila sa isang matamis na halik ni Enzo. Isang buwan nang lumipas ay muling naganap ang pag-iisang dibdib nila ni Enzo. Isang engrandeng kasal sa simbahan ang naganap. Tulad ng sinabi ni Enzo, hindi nito ipinagdamot si Erin sa ina. Subalit sa kabila ng pagkilala ni Erin sa tunay na ina, hindi nabawasan ng pagmamahal nito kay Marge na labis na ipinagpasalamat niya. 2 taon ang nakalipas, isinilang ni Marge ang unang anak nila ni Enzo. Masayang-masaya ang mag-asawa at si Erin sa bagong miyembro ng kanilang pamilya. Sa sumunod na mga taon ay nadagdagan pa ng 2 supling ang kanilang pamilya. Araw-araw na nagpapasalamat si Marge na may kapal dahil hindi man siya lumaki sa isang buong pamilya. Kalaunan ay pinagkalooban siya nito ng kompletong pamilya sa piling ni Enzo at ng mga anak nila. The End. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.